Hello, i-share ko pala sa inyo ang niluto ko ng aking birthday. Mag-40 na ako kaya nag-decide ako na magluto para sa aking birthday. Napakasimple lang nito. Ito yung palagi kong niluluto sa aking kusina pero dinamihan ko siya para maraming tao yung makakain. Ang niluto ko pala ay karage or fried chicken, pasta, yakisoba at nagluto din ako ng hayashi rice. Gumawa din pala ako ng aking chiffon cake. Banana chiffon cake ang ginawa ko. Ang una kong ginawa ay tinunaw ko lang yung asukal sa egg, tapos nilagay ko yung oil natin, konti-konti lang natin ilagay, wag nating ibubuhos lahat. Kapag na-mix na natin, ilagay natin yung mash na banana. Dalawang maliit na banana yung minash ko. Tapos nilagyan ko rin siya ng vanilla extract para meron siyang amoy. Tapos naman yung ating flour ay isinif natin para hindi siya magkaroon ng lumps. Ang tips ko sa inyo, huwag nyo masyadong haluin yung flour nyo para hindi siya tumigas. Tapos gumawa din ako ng merengue. Ito palang chiffon cake ay napakadali lang nito, pero kung sa tingin nyo ay napakahirap din gumawa ng chiffon cake, lalo na kung yung paalsahin nyo. Gumawa pala tayo ng merengue. Kapag nagbubbles na, nilagay ko yung asukal natin. Dinivide ko siya sa tatlo. Kapag na siya, naging firm na, yung dinivide ko siya sa 3 beses. Yung pinakauna, hinalo ko siya ng hilalo. Tapos yung pangalawa nating lagay ay dahan-dahan lang yung pagmimix natin para hindi masira yung ating merengue. Para ang sikreto sa paggawa ng chiffon cake, yung wag nyong sisirain yung merengue nyo para maging fluffy siya. Napakasimple lang ng chiffon cake. Yung magiging problema nyo lang yung kung paano siya maging fluffy. Dito pala sa Japan, sobrang init ngayon, kaya mahirap gumawa ng cake kapag sobrang init. Ilagay nyo lang siya sa pinakalalagyan. Yung lalagyan ko pala malaki, 20 inches yan. Kaya 6 to 7 na egg yung nilagay ko. Binake ko lang siya ng mga 30 to 40 minutes. At dahil nga marami akong lulutuin, kinabukasan bago ako mag-umpisa magluto, hiniwa ko na yung mga gulay. Naghiwa ako ng cabbage para sa ating yakisoba. At saka sa ating, ang gagawin ko palang pasta ay Napolitan, hindi siya meat sauce. Kaya gumamit ako ng maraming carrot, thinly slice lang yung pagkakahiwa ko. Tapos naman sa hayashi rice natin, gumamit rin ako ng mushroom. Ito lang yung pinaka-available ko na mushroom. Shimeji mushroom. Pwede naman kahit anong gusto nyong gamitin na mushroom. Ito palang Napolitan sa Japan, nito, sikat or napaka-popular. Nagustuhan ko siyang lutuin kasi napakadali niya lang. Hiniwa ko rin yung mga piman, at ang ibig sabihin ng piman sa Japanese ay green bell pepper. Naghiwa rin ako ng bawang. Dinagdagan ko na pala yung hiwa ko sa ating bawang. Ilalagay natin siya sa yakisoba. Yung tiyan ko pala 8 months na pala yung aking tiyan. Malapit na akong manganak, 2 months na lang manganganak na ako. Naghiwa rin ako ng maraming sibuyas. O, diba, napakadali lang ng ating mga ingredients. Niready ko na rin pala yung mga baboy ko. Hiwa na yan. Priniser ko na para inunti-unti ko na siyang hiwain. Para the other day, luto na lang ako ng luto. Nagsaing pala ako ng 5 cups yung sinaing ko para sa ating sushi, at saka sa ating plain na rice. Wala akong katulong magluto, kaya inunti-unti ko na siyang i-prepare lahat ng mga ingredients ko. Ganito talaga kapag nasa abroad ka, sarili mong sikap, pero okay naman kasi nakakapagpahinga ka naman. Hinugasan ko palang maigi yung yung ating cabbage. Yung pinaka-tips ko sa inyo, kapag magluluto kayo ng gulay, make sure na hiwain yung maigi kasi may mga gulay, may mga insect siya. Gumising ako ng maaga, tapos inuna kong niluto ang ating yakisoba. Bumili pala ako ng ganito kong lagayan. Parang ang tawag dyan yung sa Chinese na kawali. Bihira kang makakakita ng ganyan na kawali dito sa Japan. Medyo manipis nga yung nabili ko pero mahal yung bili ko dyan. Kasi gusto ko malaki yung lagayan ko. Parang sa Chinese siya na popular na kawali na ginagamit. Ginisa ko lang pala ang ating bawang at saka ang ating meat para sa ating yakisoba. Ito pala yung pinakamadaling version ng yakisoba. Hindi ko na siya nilagyan ng maraming gulay.
Yung yakisoba natin, bawang lang, tsaka baboy at tsaka cabbage, tapos yakisoba na. Kapag nag-brown na yung baboy, ilagay nyo na yung pinaka-cabbage niya. Yung cabbage natin depende sa hiwa nyo. Gusto nyo liit-liitan or malaki. Yung sa akin, tama lang yung hiwa ko. Inalis ko pala siya sa kawali yung kalahati ng ating yakisoba na gulay. Tapos, nilagyan ko siya ng 3 pack na yakisoba. Nilagyan ko siya ng 100 ml na tubig. Ini-steam ko lang siya. Tapos, kapag natuyo na yung tubig, haluin nyo. Yung parang maghihiwa-hiwalay na yung yakisoba, okay na siya. Ang ginamit ko palang sauce ay nakalagay na siya sa mismong package ng yakisoba. Na siya, naka-built-in na. Hindi nyo na kailangan gumamit ng sauce kasi meron na siyang nabibili dito sa Japan na yakisoba na meron ng nakalagay na sauce. Ilalagay nyo na lang yung sauce tapos halo-halo. O di ba napakadali lang? Di ba sa Pilipinas kapag gumawa ka ng pansit, napakarami pang mga ricado. Eto may ricado na. Nilagyan ko na lang siya ng oyster sauce at saka ng konting soy sauce. Nilagyan ko pala siya ng green bell pepper para mag-add siya ng color. Ito palang yakisoba, ito pala yung hindi nawawala sa mga street food na mga Japanese. Ang sunod ko palang ginawa ay ang ating Napolitan. Ginisa ko pala ang ating sausage at saka ang ating green bell pepper kasi para pag pinakuluan niyo siya mamaya hindi siya masyadong lumambot masyado. Kaya ginisa ko muna ang sausage at saka ang ating green bell pepper. Habang nagigisa pala ako, hinuhugasan ko na rin yung mga ginamit ko para hindi rin ako matambakan ng ating hugasan. Kapag naluto na yung sausage at saka green bell pepper, nilagyan ko ulit siya ng konting mantika, ginisa ko ang ating sibuyas at saka ang ating carrot. Para gusto ko kasi malambot ang ating carrot at saka ang ating sibuyas. Nilagyan ko siya ng tubig tapos hinayaan ko lang siya hanggang sa lumambot. Ang ginamit ko palang sauce ng ating Napolitan ay ketchup lang at saka ng tomato sauce. Kapag luto na ang ating carrot at saka ang ating sibuyas, ilagay na natin ang sausage, saka green bell pepper, pati ang ating tomato sauce at saka ketchup. O di ba napakarami niyang sauce. Nilagyan ko rin siya ng consomme powder, yung pinakapanlasa. Nilagyan ko ng salt at saka nilagyan ko din siya ng asukal para hindi masyadong maasim yung ating sauce. Di ba yung ketchup maasim siya kaya lagyan niyo siya ng asukal. Pinakulaan ko lang siya ng mga 5 to 10 minutes hanggang sa lumambot yung ating mga gulay. Mas okay kasi sa mga bata kapag gusto nila malambot yung pinakagulay. Nilagyan ko rin siya ng sauce para cheese para magtikin yung pinaka-sauce niya. Dito pala sa Japan, Napolitan pasta talaga yung pinakasikat nilang pasta na niluluto. Ang sinod ko naman niluto ay ang ating hayashi rice. Nagisa lang ako ng sibuyas. Ito palang hayashi rice ay similar siya sa curry rice. Ang ginamit ko palang baboy ay beef. Ginisa ko lang din yung baboy at saka yung beef at saka yung sibuyas hanggang sa brown. Tapos nilagyan ko siya ng red wine. 'Di ba kapag beef ang ginagamit mo, red wine talaga yung gagamitin mo. Nilagyan ko siya ng 200 ml na red wine hanggang sa kumulo. Kapag kumulo na siya, nilagay ko na yung carrot tapos nilagyan ko ng tubig. Hanggang sa lumambot yung lahat ng mga ingredients. Nilagay ko na rin ang mushroom. Takpan nyo lang siya hanggang sa lumambot. Yung tubig hanggang sa umapo hanggang sa ingredient. Tapos nilagyan ko din siya ng consomme powder. Hinayaan ko lang siyang kumulo at saka lumambot. Ang tawag dyan ay shimeji mushroom. Ang sumunod ko namang ginawa ay ang ating karage. Hinugasan ko palang maigi ang ating chicken. Yung pagkakahiwa ko pala dito sa chicken ay bite size lang, depende sa inyo. Ito palang hayashi rice natin, hindi magkasya sa lalagyan, kaya medyo hinati ko siya para makahinga naman siya yung lumambot masyado yung pinaka-ingredient. Ang gagawin lang natin sa karage natin ay napakasimple. Yung pinaka-butter natin ay tempura na powder at saka nilagyan ko ng konting potato starch. Kapag malambot na yung ating hayashi rice na ingredients, nilagyan ko na pala siya ng hayashi na roux or yung pinaka-cubes na hayashi rice natin. Napakadali lang nitong hayashi rice at curry rice kasi palalambutin mo lang yung gulay tapos saka mo ilalagay yung pinaka-cubes. Meron ka ng instant na ulam. Ito palang hayashi rice ay isa sa
pinaka-paborito ko. Ang ginawa ko pala sa ating karage, nilagyan ko lang siya ng flour. Dinip ko lang siya sa flour. Tapos, kapag mainit na yung mantika, make sure nyo na mainit yung mantika, saka nyo i-deep fry yung pinaka-chicken natin. Ito palang ginawa kong karage ay napakadali lang. Kasi dinip ko lang siya sa tempura na flour, tapos dinip fry ko. Tapos yung gagamitin nating ready-made na sauce ay bumili na ako para hindi na ako mahihirapan na magtimpla ng lasa ng karage natin. Ang pinakahuli kong ginawa ay ang ating pasta. Yung pasta pala pinakuluan ko lang siya katulad ng nakalagay sa package. Tapos nilagyan ko siya ng mantika para hindi magbuo-buo. Ginamit ko ulit tong pinaka-hook ko or yung kawali kong malaki para magkasya yung ating pasta kasi marami akong niluto. Tapos ilagay niyo yung sauce niyo. Halo-haloin niyo lang siyang maigi. Napakasarap talaga nitong ating Napolitan. Tapos naman etong karage ang ginamit ko pala dyan ay tendon na sauce. Walang lasa yung karage natin kanina. Nilagyan ko lang siya pinaka-tendon na sauce. Yung tendon na sauce, ginagamit siya sa mga tempura. Ang pinakahuli ko palang ginawa, hindi pala yung pasta. Ang pinakahuli kong ginawa, yung ating sushi rice. Dito pala sa Japan, kapag may celebration, sushi talaga yung hindi nawawala. Nilagyan ko siya ng sushi rice na mix. Nilagyan ko lang siya ng cucumber at saka ng sesame seeds. Ito pala ay napakadali lang kasi meron na siyang lasa. Hindi nyo na kailangang maglagay ng magtansya ng suka, ng asukal at saka ng asin kasi may binili na ako na ready-made na sushi na panlasa. Tapos nilagyan ko siya ng nori flakes at saka ng kimchi na tamago or yung parang maninipis na hiniwa na egg omelette. Pinirito ko lang yung egg tapos hiniwa-hiwa ko lang ng manipis-nipis. Nilagyan ko pala siya ng maguro na tuna sa ibabaw at saka ng yung red na ginger. Ito pala yung mga niluto ko, chiffon cake, hayashi rice, o diba ang dami na rin, karage. Dinamihan ko lang siya para marami siyang tingnan. Ito pala ay aking 40 na birthday at saka hindi lang 40 na birthday. Para din sa aking gender reveal, babae pala ang anak ko. Dito pala ako sa aming simbahan na nag-celebrate ng aking 40th birthday. See you again. Don't forget to like.